Magandang araw mga California farmer. So nahihirapan ba kayo sa paghukay ng tataniman ng saging or ng niyog? So sa maghapon nyo, ilan ba yung naitatanim nyo? 10, 20 na puno ng saging or ng niyog? So hali kayo at isi-share ko kung paano kayo mapapadali sa inyong mga trabaho nang hindi kayo nahihirapan masyado sa paghuhukay ng inyong tataniman. Either pwedeng prutas yan or itong saging or niyog. So lahat yan pwede. So samahan nyo ako. So ito, tinatawag natin ito, sa amin ang tawag dito ay tuki. Sa iba ay bareta. So ito ang common na ginagamit. Pero mahirap pa din to na gamitin sa paghuhukay. So common siyang ginagamit. Tipid tips din to. So kailangan mo lang talagang ng manpower sa paghuhukay. Pero mahirap to kasi pwedeng masugatan yung kamay mo sa katagalan mong paggamit. So ang tawag sa amin nito ay kubal, yung sa kamay. Ano sa inyo ang tawag nito mga ka-farmers, yung kapag matagal na kayong nababad sa paggamit ng bareta, yung parang nanunubig na yung kamay mo? So ang tawag sa amin is kubal. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit na sinasabi ko sa inyong magandang gamitin. So ito, nasa likod ko, kung makikita nyo, nagtanim ako ngayon ng saging. Nung nakaraang araw ko lang to itinanim. So inabot lang to ng almost isang araw kasi hindi dire-diretso yung pagtanim ko dito. So 2 araw yung pagitan, pero half day lang yung pagtatanim ko, since na hindi naman talaga siya gaanong mahirap. So ito mga ka-farmers, mahigit 60 piraso yan, 60 piraso sa loob ng isang araw. So ito bali 2 araw kasi half day. Kung maghapon kaya siya isang araw, 60. Pero okay na siya sa 2 araw, di ba? Pero at least may pahinga ka na sa 2 araw na yan. So 60 piraso lagpas itong 60 piraso. Ako lang mag-isa yung nagtanim nito. So ayan sa likod ko. So mga ka-farmers, in-sprayan ko lang yan ng pamatay damo at ginamitan ko na ng gamit na sinasabi ko sa inyo. So mamaya ipapakita ko, kaya stay tuned, abangan nyo. Mga ka-farmers, bago ko sa inyo ipakita yung gamit, samahan nyo muna akong magbilang ng ating mga tanim. So baka kasi sabihin nyo ay nagjo-joke lang ako. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 sa isang linyang ito. So ayan, ilang linya yan? 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yung iba kasi yung sa may gitna ay wala pang tanim na ano. So bali 1, 2, 3, 5. So 18 times 5. Tingnan nyo naman yan kung gaano kaganda yung pagtatanim natin. Straight na straight yan, lalo na dito, ayun sa unahan. Hindi na kasi masyadong kita dito kasi may mga dati nang tanim dun sa kabila. So lapitan natin para makita nyo. So ito yung ginamitan natin nung gamit. So malalim yan. Ayun pa, wala pang tanim. So ayan, gumamit din tayo ng tali. Pero hindi yan yung about sa vlog na to. So yung gamit yung iba-vlog natin. Ayan.
Ayan. Ayan. So yung mga dati kong tanim. Yung bareta pa yung gamit ko dyan. Hanggang doon sa dulo yan. So nakakapagod yan masyado. Pero ang dami na. O ito ngayon, isang araw lang. Hanggang dyan. Okay na okay. Mga ka-helper, so ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong magandang equipment na bibilhin nyo. So ang tawag po di sa makinang ito ay Soil Auger. So pwede po kayo nitong bumili sa Shopee. Or kung may mga store sa inyo, physical store, mas maganda. So ayan yung itsura nya. So disclaimer lang po, hindi po ako promoter ng product na ito. At ito po ay for vlog purposes lang. At para din magkaroon kayo ng idea. So kung gaano kaganda yung equipment na ito. At ito na nga, ito-try na natin i-video yung paggamit nito. Tingnan nyo kung gaano kaganda. So mga ka-helper, ito pa yung equipment na sinasabi ko sa inyo. So gagamitin na natin para i-demo tayo nyo kung gaano kaganda yung makina ito. So pag yun siya, i-choke nyo lang. So ayan na. So tingnan nyo mga ka-helper. Ganyan yung maging itsura nyo. So ganyan yung butas. So ilang segundo lang ay pwede na kayo magtanim ng mga itatanim nyo, katulad ng saging or mga fruit bearing trees, katulad ng guyabano, mga niyog, kahit anong pwedeng itanim. So recommended ko lang yung size ng drill bit na bibilhin nyo ay yung 200mm na size. So katamtama lang yung laki nya. Kasi kung nyug yung itatanim nyo, lalagyan nyo na lang ng konting uka yung butas. So kakasya na yung isang nyug, buong nyug. Lalo na kapag malaki yung nyug na itatanim nyo, yung bilog ng nyug. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. Tip ko lang mga ka-helper, yung bubutasan nyo ay tanggalan nyo ng mga dumi, mga damo. Kasi sumasabit siya dito sa blade nya. So from time to time, kapag nahihirapan yung drill bit nyo na maghukay, so tanggalin nyo nung mga bara dito. Kasi lalo na kapag may mga ugat yung bubutasan nyo, so sumasabit siya dito sa mga blade nya. So nahihirapan siyang umikot. Kaya from time to time tatanggalin nyo at saka na kayo magpapatuloy ng paghukay. So tip ko lang yun. So mga ka-helper, may dala tayo ditong pantanim na nyug. So pupunta tayo dun sa binutasan natin kaninang umaga, dun sa dulo. So samahan nyo ako mga ka-farmers. So hindi ko na ipagpatuloy yung pagbubutas ko kasi napakainit kanina. So ngayon tayo magtatanim, hapon na. Saktong sakto yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng nyug gamit yung pambutas natin. So yung iba dito na lagyan ko na ng tanim. So ayan. Ayan. At dun sa likod, hindi kasi halata masyado. Pero papakita ko sa inyo. So ito tayo. So pag ganitong hapon mga ka-helper ay napakaganda magtanim kasi hindi ka masyadong mapapagod. So kaya
paghapon dito sa bukid ay sinusulit ko na. So dun tayo sa una-unahan lang. So ayan yung mga tanim natin. Ewan ko kung nakikita nyo hanggang dun sa dulo. Ito pa. Ayan. So nahalata lang natin kapag nadadaanan. So ito. Ayan. So yung agwat niya na ay 10x10. So ito na tayo mga ka-helper. So wala kasing ibang magbibideo, so ako na lang. So ayan yung butas mga ka-helper. So saktong sakto siya sa butas. Ayan. So tabunan na natin mga ka-helper. So yung pagtabon ay huwag masyadong madaming lupa. So huwag niyong papantayin sa mismong level ng lupa. So dapat mas lubog siya. Kasi para hindi naman masapukit yung tanim natin. So pag masyado kasing madaming lupa, ang tendency baka mabulok yung puno. So dun tayo sa isa na ginawa natin. So ganyan lang mga helper. So medyo mabilis yung pagtatanim natin. Hindi tayo mahihirapan maghukay. Hindi na din masyadong madudumin yung kamay natin. Kasi siya na mismo yung nag-aangat dun sa lupa. So kung bareta yung gamit, medyo mahirap. Kasi nga ikaw pa yung magtatanggal ng lupa. So ito, napapahaba na yung video natin mga ka-helper. Kaya dito natin puputulin muna. So comment na lang for more update kung anong gusto nyong malaman about dun sa gamit na sinasabi natin na panghukay. So yun yung pinaka purpose ng video ito. So introduce yung ganong equipment sa inyo mga ka-helper. So kasi napakaganda niya talaga. So mga ka-helper, hanggang dito na lang. So ito yung episode na kung paano mapapadali yung pagtatanim natin ng mga puno, ng mga saging, mga nyog. So ayun, yung soil auger, the best. At saka for your information ay napakatipid niya din sa gasolina. So yun pala D2T. Yung tinanim kong 60 na saging ay kumonsumo lamang ng hindi 1 litro. So kasali na itong ibang mga nyug na tinanim ko dyan hanggang dun sa dulo. So kasi yung iba dyan bakante na, kaya naglagay na ako ng mga maliliit pang pasunod. Kasi yung malalaki dyan, yung matataas ay kukonti na lang. So dapat ngayon pa lang ay magtanim na tayo para sa mga susunod, matagal kasi yan, 10 years. Sa mga susunod may aanihin tayo. So yan lamang at napapahaba na yung ating video. Stay tuned sa ating channel, Ka-helper ni Farmer. So mga video about sa farming.